Negosyo idea po natin ngayon ay gagawa po tayo ng mushroom waffle. So sigurado ang kita po natin dito mga katipid tips at malaki po yung posible po natin tubuin. Kaya panoorin nyo po hanggang dulo kasi yung tips at idea at yung pinakang costing po natin nakapaloob po dito. So magkano nga ba ang magiging bentahan po kada isang piraso po nito? Kung paano po ito gagawin? Tara, umpisahan na po natin. So, ang unahin po natin ngayon ay ang paggagawa po ng mixture ng ating pong waffle. So, unahin na natin yung ating dry ingredients, all-purpose flour, baking powder, powdered milk, iodized salt, white sugar, isang itlog, melted margarine o kaya naman po ay oil, at yung atin pong tubig. And then, i-mix na po natin. So, yung pinaka-mixture natin, medyo may pagkarani lamang po yan. Ngayon, isasali naman po natin to sa squeeze bottle para mas mabilis po tayong makaluto at hindi po messy. So, dito halimbawa, kung ayaw nyo na mag-mix-mix ng madaming ingredients, so pwede po tayong gumamit ng ready mix na. So, at habang nire-rest po muna natin, so magluluto po muna tayo ng hotdog na gagamitin po natin. So, ang gagamitin nating hotdog ay CDO Chicken Frank. So, kahit ano naman pong hotdog, anong brand is pwede po natin gamitin. So, ito yung regular size at gagayatin ko po ito sa 4 kada isang piraso. So, mas maganda sana kung puro ganito yung magagamit natin sa dulo. Kaya lang, syempre, malalakihan tayo sa pinakang expenses natin kung hindi po natin isasama yung gitna. At ngayon, prituhin na po natin. So, mabilis lamang naman po ito, lalo na kung hindi frozen yung hotdog na gagamitin po natin. So, ilagay na po natin itong ating mga hotdog. Maglalagay po ako dito ng tubig at saka ng kaunting oil. So, lulutuin lamang po natin ito sa halo ng halo para maganda po yung kalabasan ng ating pong hotdog. Okay, so 2 to 3 minutes, okay na po itong ating pong hotdog. So, hindi ko na pinakulubot yung ating hotdog ha. Makinis po ang pagkakaluto nito para maganda pong tingnan sa ating pong mushroom waffle. Dahil okay na po yung ating mga hotdog at yung ating pong waffle mixture, so ready na po tayong magluto. Dito, pwede tayong gumamit ng takoyaki pan at pwede rin naman po yung di kuryente na takoyaki pan. So, kung anong available sa atin. Painitin lamang po natin saglit yung ating takoyaki pan. So, lulutuin po natin sa alalay na apoy. So, hininaan ko po yung ating apoy para hindi naman po tayo masunugan. Ang sukat po ng ating mixture ay kalahati po ng hulmahan or estimate nasa 1/2 tablespoon. And then, pwede na din po natin ilagay ito pong ating nilutong hotdog. So, malalaman natin kapag luto na is tuyo na po yung pinakang ibabaw ng atin pong mixture waffle. Pagkatapos, pwede po natin itong itagilid para mas maluto-luto pa yung pinakang ibabaw. And then, para makita din natin, baka nasusunog na. So, after po nito, katulad po nito, tuyo na. So, pwede na po nating hanguin. So, ganun lamang po yung gagawain po natin. So, nasira na yung pangbaligtad ko dito, yung mahabang stainless. So, pwede naman po yung tinidor, yung pinakang dulo, para hindi matusok-tusok yung ating mushroom waffle. So, pwede na po tayong hindi magpahit ng oil dito sa ating pan kasi hindi naman po siya didikit. And then, yung pinakang mixture po natin ay meron pong melted margarine. So, pwede na po nating hanguin. Dahil luto na, ngayon pwede natin itong ilagay sa mga packaging. Okay? So, ito yung pinakamurang packaging, diba? So, pwede na din po dito. So, pwede natin itong ilagay sa mga tabs, sa mga paper cup bowl. O, diba? So, madaming packaging yung pwede nating paglagyan. So, ito, ang kagandahan po dito, yun, mas mura nga lamang po yung ganito. Diba? Sa pinakang presyo, pwede na po nating isama yung packaging po natin. Ang cute mga katipid tips, diba? Talagang mushroom na mushroom ang itsura.
mabilis lamang pong gawain itong ating mushroom waffle. So, yung iba po nito mga katipid tips, nakain na po ng mga anak ko. Sabi nila is masarap daw. So, ngayon, tikman po natin. Maganda rin naman yung medyo brown kasi malutong-lutong po yung pinakang ibabaw po nito. Yun. Oh, ha? Oh, hitsurang mushroom talaga yan mga katipid tips. Ang cute. Diba? Oh, pwedeng isang subuan na lang to mga katipid tips. So, kaya naman pala yung mga anak ko pabalik-balik. Hindi ako tigilan. Kasi masarap nga naman. Okay, so ang sarap ng pinakang waffle mix natin ginawa. Ang sarap ng lasa nun. Sakto lang yung tamis. At yung ating hotdog frank na ginamit is masarap po yun. Chicken flavor. Mas masarap kapag mainit-init po natin itong kakainin. So, maganda itong gawing extra income mga katipid tips. Siguradong papatok po ito sa lugar po natin. So, ngayon, ang magiging tanong at tipid tips, magkano naman po ang magiging bentahan? So, mag-costing na po tayo. Okay, so magkakosting na po tayo at magkakosting pa rin po kayo ng sa inyo kasi iba't iba nga po tayo ng lugar. So magkakaiba po yung presyo na mabibili po natin. So umpisahan po natin sa ating harina, 8 pesos. Baking powder, 4 pesos. Milk at iodized, pagsamahin na po natin, 3 pesos. White sugar at tubig, so sabihin na lamang natin na 5 pesos. Isang itlog na maliit, sabihin na po natin na 10 pesos kasi kapag bumili po tayo sa tindahan, minimum na talaga is 10 pesos. So, sa melted margarine na ginamit po natin, 3 pesos. Eh, ang total po lahat ng waffle mix natin ay 33 pesos. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses. Sa hotdog na ginamit po natin, 88 pesos. Bali, ang 1 kilo po ay 201. Bali, pumapatak ng 6.28 po kada isang piraso ng hotdog. At mag-plus na din po tayo ng ating labor at ng ating gas. So, sabihin na lamang po natin na 20 pesos kasi kaunti lang naman po yung ginawa po natin. Kaya ang total po ay 141 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 55 pieces na nagawa po natin at ang kalalabasan po na 2.56 po kada isang piraso. So, ito pwede po nating ibenta sa 5 pesos. Mabilisan na po yung mga katipid tips at sigurado, nako, laging sold out po ito. Minus yung puhunan. So, posible po tayong tumubo ng 2.44 po kada isang piraso. At kapag itinamis po natin sa 55 pieces na nagawa po natin, so tutubo po tayo ng 134 pesos. So, imagine mga katipid tips, 1 cup lamang po yung ginawa po natin at nasa 100 na po mahigit yung posible po nating tubuin. So, kung 1 kilo yung gagawin po natin, estimate nasa 800 po yung posible po nating tubuin dito. So, kung itatanong nyo at tipid tips, paano po yung packaging? So, mura lamang po ito, parang wala pang piso or piso yung pinakang puhunan po dito. So, kung ilan man po yung bibilihin nila at ito po yung gagamitin po nating packaging, so pwedeng kasama na po yun sa pinakang presyo kasi mura lamang po yung ganitong packaging. So, kung masasamahan natin to ng diskarte, nako, sigurado malaki po yung posible po nating kitain dito. So, ngayon, kita-kits na lamang po ulit sa mga next video po natin. So, marami pa po tayong pang-negosyo idea na pwede po natin pagkakitaan ngayon pong Burman. Okay? Baba?